Kaya gumama, palaging positive lang sa mga video na ginagawa. Nandito kami sa service area para mag-CR at kumain. Malaki din siya. Ko? Express. Chota, papa, material. Ayun nga, Mama Tomo. So, 3 hours ang biyahe namin papuntang Yamanashiken. So, kung galing kayo, kagaya namin sa Aichiken, maganda mag-stop over dito sa parking area na to. Malaki siya. Dito kami lagi nag-stop over kapag papunta ng Mount Fuji. Nakikita rin kasi sa Mount Fuji, pero ngayon medyo makulimlim kasi kaya hindi siya nagpakita. Hindi makita si Mount Fuji. Ayan. So, kumoter pa. Fuji san iku no? Kuya? Ay, video! Paborito nga namin magpahinga sa mga ganito kasi nakakapagod din magbiyahe, di ba? At dito marami siyang mga palaruan ng bata at mga bilihan ng kung ano-ano. Maraming restaurants din na pwedeng pagpilian. Ano yun? Nautono ka ba? Wai ko ja. At dito nga namin napiling kumain. Watashi kore ni suru ka na. Zenbu tabeta. Akin. Ito naman yung kay Papa. Tapos kay Bunso. Ayan yung kay Kuya. Wala pa eh. Ito na yung kay Kuya. Zenbu tabeta ta de mizu toru. Road trip ulit. Dito nga sa part na to dapat ay kitang-kita si Mount Fuji dyan sa harap. Ayan o, natatabunan siya ng mga ulap. Sayang. Nandito na kami sa Yamanashiken sa Fuji Kawaguchiko. So marami mga tourist spots dito. At bago kami mag-check-in sa campsite ay mamimili muna kami ng aming mga pagkain. Sabi ko nga dito na lang kami mamili ng mga iihawin namin kasi nga medyo malayo-layo yung biyahe para fresh pa rin yung food. At saka nag-search kasi ako, meron naman mga bilihan dito malapit sa campsite. Sobrang ganda nga nung nakuha kong campsite kasi malapit siya sa mga tourist spots na matagal ko nang gustong puntahan. Kagaya nito, Lake Kawaguchi yung binabaybay natin. So, nandito na kami sa supermarket. Natori? At nandito na nga kami sa campsite. Ayan no, ang ganda. Ang dami nyo pwedeng pagpili ang mga accommodation dito na kumpleto na sa gamit. As in, wala na kaming dinala yung pagkain na lang. Kasi ayan, no, kumpleto na siya sa setup. May mga upuan na rin, may mga barbecue grill. Tapos yung mga ibang kailangan ay dito. Kukunin sa reception. Doyate yobun. Konnichiwa! 朝が7時から9時となります。特に予約制とかではないので、お好きなお時間にお入りいただいて大丈夫でございます。ボール。Ito nga yung mga kailangan namin sa pagluto ay kumuha na lang daw ito. Kochi mo habrush to ka. Dako ni Aro. Papunta na kami sa ating room. Ito na nga siya.
Ayan, napakaliit lang niya, 'di ba? Pero sakto lang. Lahat ng kailangan meron na dito, may mga beddings na rin, tapos may aircon pa, may wifi pa, 'di ba? Napaka-komportable na niya kasi wala na kayong dadalhin. Minsan kasi kahit gusto namin mag-camping, pero pag naiisip ko yung mga gagawin na napakadaming bitbitin ay nakakatamad. Medyo late na nga kami nag-check-in, 5 PM na, kaya malapit na dumilim, kaya explore muna namin saglit yung campsite na to. Ay. Toilet. Pare, sauna. Pwede rin kayo mag-rent na yan kung tent ang gusto nyo. Ayan. Tent de yokata ka na. Korearo dyan. Offer mo soko? At dito nga yung toilet. Tapos ang maganda dito ay meron din silang public bath. Ayan, medyo maliit lang pero okay na. Hindi lahat ng campsite ay may ganito kasi usually mga coin shower lang. Ang ganda ng vibes, di ba? Nakaka-relax. Ayan. At dahil tapos na nga yung summer, ang bilis ng dumilim. 6 PM pa lang, madilim na. At ito nga yung rent namin na cottage na maliit lang siya. Pang 4 persons lang yan. So, ayan. Kompleto na yan. May barbecue grill na rin siya. So, hindi ka na magdadala. Pati uling, provided na nila. Ultimo yung mga tools, yung tongs, kutsilyo, lahat. At ito nga yung mga pinamili namin, tingnan nyo, talagang kompleto rin sila kasi maraming ang campsite dito sa lugar na ito. Kaya marami sila mga pang-ihaw na available. Ayan, medyo marami nga yung nabili namin. Inabot rin kami ng almost 1 lapad dito. Pero okay lang kasi nakamura naman kami dito sa accommodation. So, 10,000 yun itong cottage na to na good for 4. Pero nakuha ko lang siya ng 8,000 yun dahil may discount ako sa booking.com. Member kasi ako doon. Siguro mas tataas pa to kasi padating yung autumn. Peak season kasi ang autumn kasi maganda dito sa campsite na ito dahil maraming puno ay magiging mapula lahat yung paligid niyan. Kaya maganda mag-book dito kapag autumn. Pero expect nyo na medyo mahal. So yung dinala na lang pala namin dito ay yung pang bonfire. Tapos bumili na lang kami ng kahoy dito. Meron sila. Kampay, ken. Kampay! Yay! No, Aji. Hanabitain. これはどうするの？ Dito ka sa camera. Camera, yay! Pwede nga kayo magdala ng mga handheld fireworks kagaya nito. At siya nga pala, ito nga pala yung birthday gift ko para sa bunso namin. So gusto niya kasi mag-camping kaya sabi ko ay sige, yan na lang yung gift ko sa iyo kaysa bumili ako ng laruan. Paglakan nila ay mas maalala nila yung mga ganitong moments kaysa sa mga bagay na binigay natin sa kanila. Ako kasi naalala ko yung childhood ko pero wala akong maalala mga ganito. Hindi ko talaga ito naranasan. So,
Gusto ko iparanas sa mga anak ko. At yan na nga, bedtime na. Tuwang-tuwa sila dito sa kanilang bed. First time kasi nilang matutulog sa ganito. So, yun lang po. Good night. Good morning. Tulog pa silang lahat, kaya maglalakad-lakad muna ako. Good morning. Okay sila. Yun yung hinuhuli tapos umiilaw. Dito sa mga tent na to, walang tao. Kante siya lahat. Nakaka-addict talaga mag-camping kasi nakaka-relax talaga. So, lahat ng mga iniisip nyo ay mawawala kapag nandito kayo. Good for mental health ito. At syempre, masayang bonding ng pamilya, diba? At dahil wala ng tao, tara tingnan natin kung ano yung laman ng tent. Ayan, kompleto na rin siya ng beddings. Wala ka na rin dadalhin. May electric fan pa, oh. Lahat yan kasama na. Tapos, ayan, oh, yung mga upuan din. Tapos, lamesa, yung tarp. May hammock pa. Pag inipon mo yan, pag bumili ka ng ganyan, ako magkano rin magagastos mo. Tapos nakakatamad pa mag-assemble at magligpit, diba? Kaya okay na okay yung ganito talaga. Hindi mo na rin po problemahin kung saan mo yan ilalagay sa bahay mo. Ang lalaki niyan. Sauna. Oh, saan ka pa? Napakaganda. Dahil walang tao, makikiduyan lang ako saglit. Ito naman kung grupo-grupo kayo, pwede kayo dito para sa mga events nyo. Pwede nyo siguro itong rentahan. Ewan ko lang kung free to o may bayad. Yan yung trailer house. May rooftop siya. Ayan yung malalaking log house. Tingnan nyo, ang laki. Ang haba. So, ayan yung kanilang reception. Ayan, dyan yung mabibili yung mga kailangan nyo. Tapos meron din silang jihangti. Dito sa loob na activity hall, pwede kayong gumawa ng pizza. Ayan. Tapos meron pang trekking course dito. Pwedeng lakaran. Ayan, lakad-lakad tayo. At magmuni-muni na rin. Simula nung pandemic kasi nauso dito sa Japan yung mga camping-camping. Ang daming naglabasan ng mga camping sites. Ang sarap naman talaga kasi. Kaya lang dati hindi namin to magawa kasi nga maliit pa yung bunso ko. Mahirap din magbiyahe-biyahe kapag may maliit na bata. Kaya ngayon talaga pinag-iipunan ko yung mga ganito naming activities at mga travel. Sinasama ko sa budget yan kasi hindi pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. Kailangan mag-enjoy din tayo sa ating buhay para may lakas tayo uli na magtrabaho, di ba? Ohaya! Kainitan ni. Sarap nga ng tulog nila pati sa papa. Kaya tanghali na nagising at wala na kaming time para mag-breakfast. Kaya mag-check out na rin kami. Samahan niyo po kami sa next vlog. I-explore naman natin itong Yamanashi Ken. So abangan niyo po sa susunod. Thank you. Bye! You go.